Kakaiba na talaga ang mga tao ngayon. Hindi na talaga nakakitaan ng pag-aalinlangan na pumunta sa kabilang buhay. Nakaisip talaga sila ng mga paraan para di mapornada ang kanilang plano. Medyo naalanganin ako sa pag-usapan nito kasi pati ako mismo ayaw kong pinag-uusapan ang ganitong bagay. Pero sikapin kong maging gumamit ng salitang di masyadong karima-rimarem. Noon konti lang talaga ang insidente ng pagkitil ng sariling buhay. Pero kadalasan, maski papano, may pagkakataon ang pamilya na isagip ito. Pero ngayon, napapadalas na at naging maparaan para hindi pumalpak ang kanilang plano. Dahil hindi ito pinag-usapan, wala masyadong ginagawang talakayan sa mga ganitong kaso. Di natin hayagang mapag-usapan ang mga ganito. Kadalasan kasi, ang sisi ay nasa naiwang pamilya. Kisyo bakit hindi naagapan, kisyo di nakita ang mga palatandaan, siguro walang panahon sa pamilya o di kaya'y pabaya. Mahirap kasing ibuntong na lang ang sisi sa biktima. Di naman siguro katanggap-tanggap na sabihin natin ang kasalanan ng biktima ang ganyang ginawa bilang respeto na rin sa yumao. Mahabang proseso para sa magulang na tanggapin ang ganitong pangyayari. Bilang magulang, maaari mong matanong ang sarili mo kung saan ka nagkulang. O maaaring bumaba ang pagtingin mo sa sarili mo. Dahil ka mismo, masasabi mo na hindi ka naging mabuting magulang. Damay pa lahat na kapamilya. Kesyo ni isa wala man lang nagawa. Isa sa mga problemang dulot sa mga pangyayaring ganito ay kung mabigyan pa ng maski katiting na duda sa totoong pangyayari, may pagkakataon pa nga kailangan mo pang patunayan na walang may kinalaman at kusan niya itong ginawa. Minsan, mapaisip tayo na kung sino man yung gustong magpaalam, mag-iwan naman sana kayo ng sulat. Dapat kasali na ito sa plano para maski pa paano, di masyado magdulot ng problema ang inyong ginawa. Kung sino mang magulang o pamilya na makaranas ng ganito, basta alam mo lang sa sarili mo na naggawa mo ang lahat para maiwasan ang ganitong sitwasyon, move on. Huwag mong sayangin ang oras mo o buhay para sa taong di pinapahalagahan ang buhay nila o sariling buhay nila. Kagaya nitong isang lalaki na sinigurado talaga hindi ordinaryo mag-isip, nakakita ng paraan, gumamit ng mabigat na bagay na itinali sa liig, tapos inihulog sa dagat yung mabigat na bagay. Siyempre, dire-diretso, pababa, kasama na siya. Mahirap hanapin. Andun na sa ilalim ng dagat siguro yon. Panoorin natin ang video tungkol dyan. At may inaayos po. Okay? At diba, disidido to talaga siyang tapusin na ang lahat. May nakita din tayong insidente dito sa programa na itinali lang niya sa maliit na puno tapos lumuhod. Ayun, patay. Ang problema, nagdamay pa ng ibang tao kasi ang pamilya ay hindi maniwala na yun ang ginawa niya. So naghanap ngayon ng paraan, naghanap kung sino ang may kasalanan. Nagkataon na may kaalitan siya. Yung kaalitan niya ang magkaproblema ngayon. So sa mga pamilyang makakaranas ng ganito, may ginawa man kayo o wala para sa kamag-anak nyo, para maiwasan ang pagkitil ng sariling buhay, huwag manghinayang sa buhay na sinayang ng taong na nagmamay-ari nito.